Ayan, nasasanay naman na po sila paunti-unti. Siguro pag mga naka Ilang araw 1 pa. week or 2, siguro mas ano na yung ano nila. Parang paghahanda na rin po ito sa pagpasok nila. Kasi, sa akin kasi Kuya Rab, mahirap talaga kung paano ko sila sisimulan pagturo. Kasi iba't iba sila eh. Si Bea, grade 6. Ay, oo nga, no? Si Melissa, grade 4. Si Chris, wala talaga. Kaya kay Chris, nag-back to zero kami. Balik kami hanggang daycare. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, nagbabalik para magbigay po ng reaksyon regarding nga po dito sa mga magkakapatid na mahihain po at mga dating tinatawag na mga parang zombie kasi nga po sa kanilang mga kinikilos. And nakakagulat guys, then dahil sa wakas guys, gumawa po ng isang napakagandang hakbang ang kanilang nanay po at naisip na ipa-tutor po sila, which is yun naman talaga yung pinaka-perfect na gagawin na pamamaraan po para ma-refresh po yung isip ng kanyang mga anak. Dahil matagal nga po na naging stagnant yung kanilang kaisipan po. So dito sa video na ito, ay na ating bibigyan ng reaksyon, ay bigyan po natin ng magandang credit ang kanyang nanay po guys. So palapakan po natin dahil naisip niya po na patuturan yung kanyang mga anak. And yan po ang ating bibigyan ng reaksyon. And bago tayo tumuloy doon, syempre huwag po natin kakalimutan magtamsak guys. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindot na rin po yung subscribe button and tuloy lang po nating suportahan ang buong Team Kalinga po sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalinga Prab. So huwag na po natin patagalin to. Let's go! Dapat, laging nakatingin sa daan. Laging taas noo. Bahala ka mo dyan. Makasabatan mo dyan itong supladong lalaki. Ano sasabihin mo, Chris? Pag nasabat mo si supladong lalaki dyan, papansinin mo dai? Dai. Yun talaga, bayaan mo yan. Di ba? Pakikibagay sa sitwasyon. Ito na yung sinasabi ko. Parang pakikipagkapwa-tao din ito. Ito naman sa pakikibagay sa sitwasyon. Ayan na, di ba? Inaya kayo, nagkumain sa labas. Makain sa labas. Dapat ba pag inaya kayo, magang pa kayo, paulit-ulit pa, naaya? Bea, Melissa, magkain na kayo. Bea, magsungit ka na. Tama ba ito, Bea? Tama ba yun? Hindi. Diba dapat pag inaya ng isang beses, sumasagot guys. Dapat, yun na agad. Diba? Bea, tama. Pag inaya, go na agad. Iyo? Dae. Iyo po. Ikaw, Melissa, pag inaya ka, Melissa, magkain ka na. Makain ka? Melissa? Mapapaaya ka ulit. Dali na. Magkakan ka na, Melissa. Di ba, pag inaya, maiyo na tulos, di ba, makain na tulos. Iyo? Melissa, tama ako? Ikaw, marainis si Chris, pag pinakakan, makakan. Chris? Iyo, Chris? Iyo, pag pinakakan, makakan, sabi na pa. Digdi na kita sa pananampalataya at relihiyon. Di ba pinag-ulayan tanay ni Suhapon? Nakalaog na kamong simbahan? Bea? Melissa? Nakalaog na kamong simbahan? Hindi pa. Grabe guys, talagang okay, sabihin na natin Bicol, yung salita na ginagamit guys, pero mapagduduktong-duktong naman po natin yan. Dahil may halong Tagalog naman po ng kaunti. So, pinagtutugma-tugma na lang po natin. And ang tanong kung nakapasok na po sila sa simbahan. And sabi ni Bea ay hindi pa. Guys, grabe. Si Say nga nanday pa binyag sa Indo? Bea, Melissa, Chris, si Say nanday pa binyag sa Indo? Ikaw, Bea, binyag ka na ba? Hindi pa. Ikaw, hindi pa na binyagan. Ikaw, Chris, binyag ka? Ayo. Ayan, si Chris na, binyagan na. Melissa tsaka si Bea. Kaya di pa ka mo nakakalaog ng simbahan. Di pan yan. Bea, pag naglaog ng simbahan, masusulo.
Natawa sila. So, ibig kong sabihin siguro guys, yung sulo kasi, Tagalog din yan which means yung parang yung sinisindihan na kahoy, sulo ang tawag doon, di ba guys? So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan po siguro nila dahil hindi pa nga sila nakakapasok sa simbahan, ay kapag pumasok sila, ay masusunog sila. Please comment down po kung tama yung aking interpretasyon. Kaya tsaka si Melissa, taday pa binyag. Ay, hagod. Hindi pa nabinyagan. Dapat mata sa mata. Tama, Chris? O, pag kitanduan nag-uulay, mata sa mata, ano, Chris? O, sabi na. Bea, Melissa, dapat arog ka ito. Dapat perming makusog ang buot. Dahil manindo yung bisto, pag kinaulay ka mo, makipag-ulay lang ka mo. Dahil lang ka mo, biba, baka iba ka mo kayan sa ano. Sa, kung sa ing lugar. Pag dahil nindo bisto. Pero pag bistado manindo, may mang problema. Ano, Bea? Tama? Tapos, dapat nire-respeto din ang ibang tao. Ano? Lalo na pag may bisita. May bisita, nagsiring sa indo sila, si mga tiyaon. Dapat nire-respeto din ito. Si tito, tita, maamin. Diba sabi ko sa indo, dapat? Pag nahiling si tito, tita, na-bless. Sa aga, dapat maaraman ko, tatao na kamong mag-bless, ha? So yun guys, kumbaga talagang total refresh yung ginagawa po nung nagtuturo, Kumbaga, halos back to zero, kumbaga tinuturo pati lahat-lahat na yung paggalang, yung respeto, lahat-lahat ay itinuturo na. Well, maganda ito kasi siguro nga dati ay hindi nila talaga alam yun. Hindi na ituturo sa kanila sa loob ng kanilang pamamahay. Mabuti na lang po at ito nga nag-start na sila para matuto upang mapaghandaan po kung aabot man po sila sa darating na pasukan at kung talagang magiging handa na po sila guys, no? So yan po, tuloy lang po natin. Tatao nang mag-amin. Basa daw, Bea. Saro lang. Bea. Sabi ko baga pag inahapot na simbag dapat. O, paano yan? Habo nang magsimbag. Basa na, dali na. Saro lang, dali na. Tatapos na kita. Makakauli na ka mo. Dali na. Basa na. Dumasapat, pakikipagkapwa-tao, pagiging malapit sa pamilya, biro, pakikipagbagay sa sitwasyon. Sige daw, basa daw, maski saro lang dyan. Sige na. Sige na. Magbasa ka maski saro lang. Dali, sige na. Sige na, pakatapos mo si Melissa ang sunod. Dahil di niya makakauli agad nabasa. Dali na. Pinagbabasa siya guys. Ulitin ko. Sinot, di ba, pakikipagkapwa-tao. Sunod, pagiging malapit sa pamilya. Sunod ay itong biro. Tapos, sunod ay itong pakikipagbagay sa sitwasyon. Sige daw, saro lang. Pakikipagkapwa-tao. Very good. Melissa, ika daw. Saro lang, duman sa apat. Duman sa pakikipagkapwa-tao, pagiging malapit sa pamilya, biro, pakikibagay sa sitwasyon. Sige daw, saro lang. Dali, tatapos na kita. Pagiging malapit sa pamilya. Magaling. Ngunyan. Okay. Tapos na ang session ta. Sa aga na naman. Nagawa mo si pinapasurat ko sa imo? Ha? Naliw ko daw? Hain na ito. Nawara na baga si Ay. Nawara na. Sabi ko baga sa imo, dapat kumpleto. Papractice ka kayan, Chris, sa aga, ha? So yun guys, mas maintindihan po natin itong si Chris kasi nga po, hindi naman po yan nakapag-tapos ng kahit grade 1 po, So talagang mas tututukan po siya kahit sa pagsusulat lang ng kanyang sariling pangalan ay as of the moment ay hindi pa niya kayang gawin. Pero
papunta na po sila ron. Tiyaga lang talaga. And grabe guys, kahit papano ay nakakatuwa kasi although makikita natin yung pagiging mahihain pa rin nila kahit kay teacher, siguro nga dahil po guys, dahil po siguro may nakatutok na camera sa kanila kaya sila nahihiya dahil alam naman po natin marami talagang tao na camera conscious kahit naman ako before talagang iba na kapag natutukan ka ng camera parang ayaw mong magkamali or what kaya mas minsan minamabuti mong tumahimik na lang kapag hindi ka sure sa iyong gagawin or sasabihin kapag nakaharap ka na sa camera. Siguro yun yung pakiramdam ko lang na nararamdaman din nila sa ngayon kapag may camera nakatutok sa kanila guys. Sining pangaran mo? Ay nito si pinangaran mong gawa mo. Digdi. Dikit na lang sa pangaran mo ini na lang mga letter A. Tapos ining B dapat mula digdi sa blue hanggang blue. Tapos ining L. Ha, Chris, sabi ko sa imo ha. Yan man na lang. Okay man na, tataw nang magsurat pangaran. Diyan na sila guys, oh. Good start na yan guys. Papumanak sila dyan, tay. Papumanak sila. Hello. Ayun. Kumusta? Nag-aaral kayo, ha? Opo kayo. Ayos, very good, Ayusin mo ang damit mo, Melita, salit. Sila na po yung dito ka, tay? Sila na po yung pupunta dito? Oo, sila na ang kuan. Sila na ang kusang pumupunta dito pag umaga. Nakita mo, may dala na silang bag, may dala na kuan. Nice. Sila lang tatlo. Hindi naman sila nagpapasama na. So sila na talaga nagkukusa na pumupunta, hindi na hinahatid ng kanilang nanay or kanilang tatay. Ibig sabihin guys, ay talagang kahit paano ay talagang willing din sila na mag-attend sa klase or sabihin na natin tutorial man ito pero makikita na po yung kanilang willingness na gusto talaga nilang matuto. Yan. Kahit sa nanay nila. Kailan po nag-start yan, Pag Magtatatlong araw pasok na. nila dito? 3 days pa lang. Kumusta naman po? Ay, okay naman ang performance nila. Yung, kumbaga, pag tinatanong sila, sumasagot naman sila. Pero, matipid talaga. Matipid talaga sila Matipid sumagot. talaga ang kanila. Pero ang mahalaga, pupunta talaga sila dito. Ibig sabihin, willing sila na Yun. mag-improve. That's what I mean. Oo, willing talaga sila. Kasi kung hindi sila desidido, Hindi man yan pupunta dito. No, at saka pipilitin pa sila ng nanay nila na kasama pa yung nanay nila. Sila lang naman na tatlo. Kaya ibig sabihin, talagang gusto nilang mag-aral. Gusto talaga nilang mag-aaral. At ma-improve din yung buhay nila. So, kumusta naman po, nakikipag-usap naman po sila kay teacher? Oo, dyan pag dito sa anak ko, siyempre, nakikipag- Anak pala ni yung anak ko yung nagtuturo. teacher. Ayos. Kasi Okay. namang anak ko, marunong man siya kung paano talaga ang pag-guide sa mga ganyan. Kaya ang nangyayari, may kaunting biro, may kaunting, at hindi naman pwedeng masyadong seryoso at seryoso na nga sila pagkatapos isiseryoso pang lagi. Kaya kahit pa paano, may kaunting biro pa rin na ginagamit sa kanila. Okay. Yun yung talagang tunay na dapat na gawin ng isang teacher po dahil kapag tuloy-tuloy na seryoso yan guys, napaka-boring lahat tayo ay dumaan na rin po sa school kaya alam natin kung saan po tayo mas nag-e-enjoy ng mga klase ng teachers po yung mas attentive po at mas buhay po tayo ay ibig sabihin hindi po tayo naantok kapag may kaunting biruan na nangyayari po and sa estado po ng tatlo na ito guys hindi rin po pwedeng biglain na kagaya ng may hirap ka agad ang katanungan. So sa napansin natin kanina, yung ginawa ni teacher guys is parang sobrang basic yung kanyang tinuturo po ibig sabihin talagang total refresh yung ginagawa ni teacher which is good. Man sa nakikita ko, mga ilang kuan pa may improvement talaga sila na kuan na makikita sa kanila. Ang importante naman is yung yung pakikipag-usap nila sa tao. Masanay sila kung
Yun nga, pinagaya ko ako mismo, pinaliwanag ko sa kanila na kung paano yung iba't ibang ugali ng tao na may mabait, may yung matapang, pero ang kahit anong klaseng ugali ng tao dapat marunong sila nun na marunong silang humarap doon na ibig sabihin strong sila, kaya ko yan, yung mga ganun ang sinasabi ko sa kanila. Well, guys, so yun ang napag-uusapan, yung maging strong. Pero yun ang talagang pinakamahirap na i-develop po siguro sa kanila kasi sa tingin ko lang nag-drop to zero yung kanilang self-esteem or kanilang paniniwala sa kanilang sarili po, ano. Talagang bagsak na bagsak. Kaya yun yung isang kailangang tututukan kung paano sila bigyan ng tiwala sa sarili po, ano. Dahil pagka nagkaroon ka ng tiwala sa sarili, ay matututo ka talagang humarap kahit kanino, di ba guys? Pero base sa observation niyo po, normal naman po. Normal naman talaga. po silang, iba kasi nagko-comment na dapat daw patingnan sa psychiatrist, mga ganon. Sa inyo, hindi naman kailangan. Hindi. Ang nakikita ko sa kanila ay yung sobrang mahihain lang talaga. Oo, na kailangan unti-unting i-develop sila. Yan, Dahan-dahan. unti-unti. Hindi yung biglaan, hindi yung mabilisan. Tama yun. Sa mahihain nila, unti-unti lang Ito talaga, pala si ate dahan-dahan. yung nagtuturo. Oo. Si ma'am, ma'am Melissa. Kahit itanong mo ngayon kay Melissa, dito sa... Naiintindihan po ni na tatay po, ano, tsaka ni teacher yung totoong sitwasyon nitong magkakapatid kasi pag kinausap mo sila ng diretsyo, talagang hindi sila sasagot kasi malayo sa kaalaman po nila, malayo sa knowledge nila, sa kanilang wisdom, yung mga nangyayari sa updated na mundo po, ano, kumbaga napag-iwanan po talaga, napag-iwanan sila, so kailangan i-update po ang kanilang kaalaman, which is hindi madali ito. Hindi ito makukuha ng ilang buwan lang. Talagang tiyagaan ito. Ma'am Melissa po sila. Okay Kumusta po? naman. Okay naman sila. Nasagot naman si Bea, si Melissa. Very good. Nasagot na yan. Nasagot na yan Dito pag ka ba? Upo ka tinatanong ko. Tapos Kay sabi teacher ko nga sa sumasagot. kanila, pag kinakausap ka ako kayo ng may bisita, nagdating, pag kinausap ka ako kayo, dapat nasagot. Dapat marunong ka akong makipagsalamuha. Ayun yung tinuturo ko sa kanila ngayon. Sabi ko, dapat marunong kayo makipagsalamuha, makibagay. Kung ano ka ako yung nakikita nyo na ginagawa ng mga kasama nyo, dapat yun din ang gagawin nyo. Hindi yung Sa nakakatatlong inyo po, sabit pa. nasagot naman po siya sa inyo. Yan, si Bea tsaka si Melissa. Bea? Di ba? Anong sabi ko sa'yo? Pag kinakausap, nasagot. Tapos dapat, sabi ko, pag kinakausap, nakatingin doon sa kinakausap. Kaya nasasanay naman na po sila paunti-unti. Siguro pag mga naka Ilang araw 1 week or 2, siguro mas na yung nila. Parang paghahanda na rin po ito sa pagpasok nila. Kasi, So yun guys, 1 week or 2, nag-expect po si teacher na hindi man natin pwedeng sabihin na talagang refresh na sila kasi napag-iwanan nga po yung kaalaman po nila, no? Well, tingnan natin, and nag-expect din si Kalinga Prab na makakahabol sila sa enrollment po, okay, madali lang po yun, pero guys, ito honest na opinion ko lang bilang isang reactor, and pwede po kayong mag-comment kung mali po ako at pag-uusapan po natin yan. Ang honest opinion ko po dyan guys is hindi po sapat yung ilang buwan lang na tutorial para makahabol po sila sa tamang level ng kung anong grade po yung papasukan po nila, grade 4 tsaka grade 5 ang papasukan po nila. Sa kanitong sitwasyon po nila ngayon ay medyo mahirap pong ihabol yung kanilang sitwasyon po. So for me lang to, sa akin lang to. Well, honest ako sa sasabihin ko. Kailangan pa ng mas mahaba-habang panahon ng tutorial guys, kasi alam nyo, ang gusto ko lang naman pong, ang ibig ko lang naman pong sabihin, okay, kung makahabol man po sila, mag-enroll, okay, papasok na po sila sa school, no? Hindi kaya sila mabully ulit.
kapag pinagbasa sila, English or Tagalog, hindi sila nakapagbasa ng diretso. Hindi kaya sila mabuli. Lalo naman sa mathematics. Hindi ko sila minamaliit, guys. Kumbaga, tinitingnan lang natin yung totoong sitwasyon. Siguro, para sa akin, ay kailangan pa ng mas mahaba-habang panahon ng tutorial at dapat kumpleto sa mga subjects yung kanilang pag-aaralan. So yun guys, and pasensya na kasi yun po yung opinion ko. May kanya-kanya pa tayong opinion po. Ang iniwasan ko lang naman po ay muli silang mabuli sa school dahil yun po yung sinasabi nilang dahilan kung bakit sila tumigil dahil nabuli nga daw po sila. So yan po guys, and I'm also hoping naman na mas magiging mabilis yung recovery nila para makaagapay sa sa grade na kanilang papasukan, and pagka po nangyari yun, lahat po tayo ay magiging masaya po So yan guys. Sa akin kasi Kuya Rab, mahirap talaga kung paano ko sila sisimulan pagturo. Kasi iba't iba sila si Bea, grade 6. Yun. Si Melissa, grade 4. Si Chris, wala talaga. Kaya kay Chris, back to zero kami. Balik kami hanggang daycare. Vertical, horizontal, scribble. Kasi yun perpendicular, parallel. Tapos nagle-letter na kami ngayon, ABC. Sa ABC, kaya niya na. Kahit yung pangalan niya ngayon, nagtatry siyang isulat. Kaya niya na, pero may gayahan dapat. Dito naman kay Melissa tsaka kay Bea, nag-struggle ako kung paano ko sila tuturuan magbasa sa English. See? Kasi hindi sila marunong Pero so yun guys, yun yung sinasabi kong worries ko sa kanila po dahil pagka sinabing grade 6 dapat talagang dire-diretso na po yung pagbabasa niyan ng English o kaya Filipino. Ganun na rin po pagka grade 4, di po ba? O dumaan naman po tayo sa ganung grade, so marunong na tayo dati, di ba? Ngayon, kung papasok sila sa totoong school at ganun yung magiging sitwasyon, ayokong mabuli sila guys. Kaya ganito po yung opinion ko. Sa Pilipino naman, okay naman, marunong naman sila, pero di pa masyado. Kasi yung nanay nila pumunta dito. Nakipag sa akin, sabi nga kung pwede nga daw tutor ko nga daw yung 3. Tapos sabi ko, wala man ka akong problema at di sige ka at wala man akong gawa. Kasi patapos naman na din baga ang klase ngayon. Graduating ako ng college, ng education, elementary. Kaya sakto. Elementary education pala si Madam. Baka pwede mo anyang i-tutor at butihan niya sa iyo at nakikipag-usap daw nga sila sa akin, nakakasalamuha sila Chris. Sabi ko sige. Sabi niya, di sige niya, papapuntahin ko doon sa inyo. Pag umaga, minsan nga nadating tulog pa ako. Sabi ni Chris, na siyan, tulog pa, tanghali na. Grabe nagalitan. Kaya yun okay naman sila, okay na, nakikipag interaction. Ibig sabihin talang sobrang mahihiyain lang. Nahihiya lang talaga. Pinapanood ko nga sa kanila yung alamat ng makahiya. Sabi ko sa kanila, gusto ninyong maging ganyan? Pinakita ko sa kanila yung yung picture, yung video ng makahiya plants. Gusto ninyong maging ganyan din kayo? Yung pag tinapik kayo bigla kayong matiklop, natawa yung dalawa. Sabi ko, so yun guys, kung yun talaga yung problema, yung pagiging sobrang mahihain po, sa loob po ng bahay yan, loob ng tahanan po nag-uumpisa ang lahat. So, ang ibig sabihin, hindi sila in-expose sa crowd ng kanilang pamilya. Well, maintindihan naman po natin yun guys kasi sa sobrang hirap naman po siguro ng sitwasyon nila or yung estado nila sa buhay before, kaya hindi sila nagkaroon ng chance na na i-expose po sila. Pero napapaisip din ako kasi nakatugtong naman po sa school itong si Bea at saka si Melissa. So ibig sabihin, exposed na rin po sila, di ba? So yun po, medyo komplikado yung sitwasyon. Ikaw kako Bea tsaka Melissa. Itong dalawang ito. Sabi ko, gusto nyo pag nag-i-school na kako kayo, pag nadagil kayo, malukmok kako kayo sa gilid. Mas pati sa school, mas marami doon. Mas madami na, tas mga bata. Ang ibig kong sabihin. Marami pa sa amin. Very good. Ano tayo, Chris? Galing mo. Dito na lang po lang.
Ay, grabe, may dito na tayo makakain. Tama-tama, di pa tayo nakakain. Thank you Uy. po, ma'am. So yan guys dyan daw sila kakain. So dito natin makikita mismo kung talagang nagbago na nga ba yung kanilang behavior sa pakikiharap sa kainan. So yan. Ito po. Thank you po, ma'am. Asan si mama mo, Chris? Yung usahan. Hmm? Yung sabahan. Nasa bahay. Hmm. So, okay naman sa inyo ito na pumapasok ka kay ma'am? Masaya ka? Ibig sabihin, kayo na lang ang pumupunta dito. Ha? Wait lang. Kayo na lang napunta dito, Bea? Pag napunta dito? Wala na sa inyong nahatid? Galing ano? So, gusto nyo naman na nandito kayo? Anong oras, Melissa, anong oras kayo napunta dito? City po. Alas 7. Uy, ang aga guys. Sabagay, ano na yan, practice na yan sa inyo kasi papasok na kayo. Di ba? Ayos. Tama yan. Tanong mo ngayon, okay kayo at di na kayo nahihiya. Ayan. Hanggang ilang oras yung ano nyo dito? Ilang oras? Mga 2, ganon? Pero, 1 oras? Ay, isang oras lang. Isang oras lang pala guys and 3 sila natuturuan. So, yun ang ibig sabihin. Kaya medyo mahirapan si teacher para i-update po yung kanilang sitwasyon po nila. Ano? Dahil una-una magkakaiba po yung grade na papasukan ng dalawa. So, sa 1 oras, medyo bitin. Pero siguro sa umpisa lang yan kasi nagre-refresh pa po sila. Pero pagka siguro naging okay na sila, pwedeng haba-habaan po yung kanilang session. Pero araw-araw yun? Si mama nyo pala na nagsabi. Ayos, at least si So, nanay gumagawa Let's siya ng give bro, credit para kay sa inyo. nanay. Kumbaga, Nice. na ano rin siya eh. Natuto rin si nanay simula nung na-vlog natin. Di ba? Natuto rin siya na kailangan nilang kumilos. Tama si Kalinga Prab guys kasi kung kapansin-pansin naman yung mga unang vlogs po sila parang walang ano, parang walang pakialam lang si ano yung nanay po nila ano. And every time nga po na tatanungin siya kung ano ang mga nangyayari sa mga anak niya, parang wala lang din sa kanya. Kumbaga nakontento na po sila sa ano nakontento na sila sa ano sa kanilang buhay nung bago pa sila matagpuan po ng kalingap. Kaya medyo may kahirapan po talaga pero sana nga makakover up po sila. Pati si nanay is ano na rin, gusto niya rin mabago yung kanyang mga anak. So masaya kami para sa inyo kasi ayan, tinutulungan nyo na yung inyong sarili kahit wala kami, no? At ngayon, yan, sumasagot kayo sa amin. Tingnan mo, suot pa nila yung velvet box, oh. Di ba? Paborito nila yan. O nga pala yung velvet box natin. Andyan ba? So, yun, nakakatuwa lang kasi nagulat ako na pumapasok pala kayo dito. Nagpapatutor kayo. Yan, sinad nga sa akin ni Kuya Red Zane. Sana magtuloy-tuloy. Magtutuloy-tuloy Yun. daw. Melissa? Sana. Yun. Magtuloy-tuloy Nice. daw. Kahit malayo. Ano, nilalakad nyo lang to, Bea? Nilalakad nyo lang. Layo, ah. So yun guys, no? Parang si Viancy dati. Nung bago siya matagpo ng kalingap na naglalakad din po na 2 oras makapasok lang sa school, no? Ganon din po itong mga ito ngayon, layo ng nilalakad po. So, ibig sabihin, doon pa lang sa point na yun ay kakikitaan na rin po sila na talagang interesado po silang makapag-aral. And salamat din sa nanay nila kasi nag-start na rin po siyang magising. Kumbaga, napagsasabihan na niya ng tama yung kanyang mga anak kung ano yung mabuting gawin nila para sa kanilang sarili. So yun guys. Desidido talaga silang, very good yan. Nakakatuwa, no? Speaking of velvet box, ayan, may nagpapabigay sa kanila sa magkakapatid from Ma'am Daisy. Ayan, Mendoza. Thank you po, Ma'am Daisy Mendoza. Ito, oh, ganda, kwintas. Sinong walang kwintas sa inyo? Ayun, si Chris. O, Chris. Oh, para sa'yo.
Uy, very good. Chris, oh. Suot lang namin Chris sa'yo, ha? Okay lang? Magpaalam ka sa kanya kung okay lang. Chris, suot ka lang sa'yo, okay? Oo. Yung bait ang alam mo, Chris. Doon ka sa likod ni Chris. Yan, ganyan. Yan. O, Chris, susuot lang Chris, ha? Yan. Angat ka, Chris, dito. Yan. Bagay, oh. Yan, ikutin mo lang yan. Ay, ito pa. Tig-isa pala kayo. Same pala yun. Same pala. Oh, Mili. So yun guys, no, gusto ko lang din pasalamatan din yung mga nag-care na mga nagpapadala po ng mga kagamitan kagaya yan po sa Velvet Box. Thank you po sa nagpadala po sa tatlong magkakapatid na ito dahil naging concerned po kayo sa kanila. Yan. Uy, ang bait ni Melissa. Ano Arjun, kaya pa? Wait lang, Hook. Okay na yan. Yan. O, ito naman is for Bea. Wow. Yun. Very good. Galing na, no? Galing na. Sa ilang araw pa lang nilang pagpasok dito kay Ma'am Elise. Anong pangalan nun? Ma'am ano yun? Anong pangalan nun, Anong pangalan nun, Bea? Yung teacher niyo? Melissa. Ma'am Elisa. Ay, kapangalan. Ayan. Pero, yan. Ayos. Uy, kakain tayo. Kayo sa loob. Kaya na. Yan na guys. Nakikita natin kung talagang may nagbago na po sa kanila pagdating sa kainan. Pag inaalok, Pag inaalok, kumain. Ano dyan, Gabin? Hindi ako anonsin. Natuswa nga ako. Alis ka dyan, may yayin sa'yo. Gwapo ka kasi. Sa mga gwapo. Sige na, pasok na kayo, Bea. Kuha na kayo. dali na. Oh, Una dito, Ate Chris. Bea. Biya, punta ka din. Dali na, dyan na. At ihatid na din kayo lang doon. Doon na lang kayo kahatid. Dali na dali na para palok ng grabe. Sabi ko baga sa indo. So, may napapansin nyo din guys, pagka may pagdating sa kainan po, pagka may sinasabi po sa kanila ay parang silang tatlong magkakapatid ay nagtitinginan ng eye to eye. And parang nag-aantayan sila ng na may magyaya or mag-lead sa kanila na sige na, yung parang magsusuportahan silang magkakapatid. Mapapansin din nyo po guys, right from the start, ganun na po yung aking napansin sa kanila. And dito siguro ganun din. Sarong beses lang. Grade 1 na, ikaw. Sige na, baby. Si ate, hindi na yan nahiyaan si ate Chris. Nakain na yan. Kahit sumula kayo, kuha na lang kayo ng kaunting gano'n. Magkuha na kayo ng karin dyan. Dali na, sige na. Magkuha na ka mo. Luluwagan ka ta, Melissa. Gusto mo luluwagan ka tanggulpi. Gusto mo? Ayun na. Ha? Luluwagan ka tanggulpi. Naistatwa na si si Chris. Dali na, oh. Uy, magkuha na ka mo. Magkuha na. Kanin? Bilis na. Sige na, magkuha ka na. Mas dikit lang. Magkara ka na ka mo, Chris. Bakit ka ng yellow? Chris. Ay, sorry. Nalayog na talagang, Bea, para sa imo na yan. Oh. Makakana kita, sarabay na kita lugod. Nasusupog ka mo. Nandiyan na. Sige na, Bea. Sabi ko, tinukdoan ta ka na baga. Melissa. Hindi ka mo niyan magkatayo So, di ka mo nagandagilan bitis. Kung si Saya inot na mahungit. Ha? Nangingiti naman sila guys, kapag si teacher yung nagsasalita. Marunong kasi mag-joke. Kumbaga, nasasakyan po nila yung joke ni teacher. Kaya ganun. Pero, although pansin-pansin naman, talagang pahirapan pa rin yung kanilang kung paano sila pakainin. Siguro nga, nagkakahiyaan. And mas marami na po silang kasi ngayon guys, dahil andyan na po yung nakaharap yung mga K-boys na iba. Kaya lalong nahiya. Pero kailangan talaga na itong masanay guys kasi pagdating nga naman po sa school ay, naku, mas marami nga pong doon. And mas maloko po yung mga ibang estudyante yung kailangan nilang pagandaan dyan. Sige na, magkakan na ka mo. Magkakan. Magkakan. Sige na, kakan. Ayun. Namit-namit tayo. Kanamit-namit. Kasarap-sarap pa yan guys.
Narinawa ka ng kakain. Ayan, yan guys, titingin-tingin po si Melissa kay Bea, and then si Bea naman, kapag sumusubo, talagang totally nakatalikod po sa camera. So yan, na napapansin ko sa kanila talagang nahiya sila sobra kapag may camera na. Yun. Si Bea nagkakakanay, ka na lang anday. Sige na. Tinginan. Kain na kayo. Kanamit-namit Ano, abuso nindo yan para pag uli nindo basog na kamo. Kakan-kakan. Kaka na. Ayan. Sige na. Dali na, magkaka na. Mangan. Ayan po, pinaghanda pa tayo ng pagkain nila ate. Hatid po natin tong Tres Marias po. Hatid na namin kayo at malayo ang lalakarin nyo pa. Sige, sug pa doon ano? Chris, sug pa. So yun na guys, and dito ko na tatapusin itong reaction video na to, and nakita naman po natin na kung ano po yung mga nabago na sa kanila, no? And kagaya nung nasabi ko nung umpisa pa lang, na talagang Google pa ng medyo mahaba-habang oras para ma-update po yun talagang kanilang kaalaman bago sila pumasok sa school. Pero yan naman po ay sariling opinion ko lamang. Pwede naman po silang pumasok sa school, tatanggapin naman po siguro sila. Kahit hindi pa sila gaanong marunong, ang worries ko lang talaga is yung bullying. Talagang hanggat maaari ayoko nang maulit po yung naging problema po nila. Ano? But hindi ko sinasabi na ganun po yung mangyayari. May posibilidad lang, kasi alam naman po natin sa school talagang hindi nawawala yung mga bully na estudyante. Pero ano, lalong-lalo na kapag pinagbasa sila ng teacher at hindi marunong magbasa, nako po, ayan na. Pagdating sa mathematics, guys, ay nako, ayan pa, mas mahirap po yun isa sa pagbabasa. So, kahit ako, hoping tayo na mas mapapabilis yung kanilang matututunan dito kay Teacher Melissa po. So yun guys, hanggang dito na lang muli, and maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload, and pansamantala, bye-bye po muna. Bye!